Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-TFTD at ito po, balik ulit tayo sa ating pagninilay. We're very sorry po this past few days kung hindi po tayo nakakapag-air ng ating Thought for the Day sapagkat kami po yung attend ng Soltare. So medyo busy po ang naging schedule nitong nakaraang mga araw kaya we're very sorry po kung hindi kami nakakapag-air ng Thought for the Day. Pero anyway, tuloy pa rin po tayo. Anyway, by the way, si Bishop Juni po ay in a few days makakasama na po ulit natin sa TFTD dahil up to now ay may mga schedule pa rin, nagbibigay pa rin ng retreat sa mga pare. So in a few days, makakasama na po ulit natin siya sa ating Thought for the Day. Kaya huwag po kayong mag-alala. Bishop Juni will be back sa ating Thought for the Day. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po ang ating pagninilay para sa araw na ito. At ang ating magiging tanong para sa araw na ito ay salita o halimbawa. Ito ang ating tanong sapagkat sa Ebanghelyo po natin na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 12. Ito yung discourse na kung saan ay, alam niyo yun, at parang tinutulig sa ni Jesus yung pamamaraan ng pagtuturo ng mga eskriba at mga Pariseo. At sa katotohanan, sabi nga niya dito, sabi niya sa mga tao, "Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice." So, ito yung napakabigat na salita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon patungkol sa mga eskriba at Pariseo. Huwag niyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila ginagawa o hindi nila isinasabuhay ang kanilang itinuturo. They preach, but they do not practice. Sa pagninilay po ni Monsignor Andrew Castro, binanggit niya dito yung isang line sa libro ng isang sikat na manunulat, si Paulo Coelho. At ang sabi dito ay ganito. Sabi dito, "The world is changed by your example and not by your opinion." Ulitin ko po "The world is changed by your example, not by your opinion." Sapagat ipinapakita dito na mahalaga yung halimbawa. Oo, mahalaga yung salita. Mahalaga yung pagsasalita. Mahalaga yung pagpapahayag sa pamamagitan ng bibig. Pero mga kapatid, ang pinakamagandang halimbawa para tayo makapagturo ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa. Yung isinasabuhay natin kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Kaya, for us to be effective teachers or preachers, let's do this more on example. Yung pagpapakita ng magandang halimbawa sapagkat ito yung napakagandang pamamaraan ng pagtuturo. Kasi, pwede tayo magsalita. We can tell our different opinions. Pero, kumusta naman yung ating kilos? Kumusta yung halimbawa natin? Kumusta yung pagpapakita nito sa buhay natin? Kumusta yung paglalapat ng mga sinasabi natin sa ating mismong aktual na buhay? Kumusta yung witnessing natin sa ating ipinapahayag? May mga tao po ngayon na kasabi, "Father, ang hirap na daw pabalikin ng mga tao sa simbahan. Ang hirap ng hatakin ng mga tao sa simbahan." Pero mga kapatid, sa halip na, magandang tanongin yung bagay na yun, pero sa halip na yun ang itanong natin, tanongin din natin yung ating sarili. Kamusta naman ang halimbawa ko bilang Katoliko? Isang nanghihikayat ng mga tao papunta sa simbahan. Sa bahagi namin mga pare, magandang tanongin. Kumusta yung pagsasabuhay namin bilang pare nung aming itinuturo, nung aming ipinapahayag sa aming mga homilya, sa aming mga pagtuturo? Kumusta amang ito? Kumusta ang ating halimbawa? So mga kapatid, balik tayo sa tanong, salita o halimbawa? Sana mas doon tayo sa halimbawa. Kasi sabi ko nga kanina, pwede tayo magsalita. Hanggat gusto natin. Unlimited naman yan Pero, sana yung salita may kalakip o may kaulam na magandang halimbawa. At yun ang mas mahalaga. Kasi nga, sabi ng isang sikat na author, "The world is changed not by your opinion, but by your example." So sana mga kapatid, patuloy tayo magsikap na magpakita ng magandang halimbawa upang sa pamamagitan nito, mas marami pa tayo mga taong mailapit sa ating Panginoon Diyos at makaranas ng kanyang pagmamahal at
awa at pag-ibig. Okay po, so syempre, kaugnay pa rin ito yung patuloy na hamon sa atin na maging mga cyber missionaries. We continue to evangelize the world through social media. So again po, please like, share ang ating pong page. Ganon din ang ating Instagram na Thought for the Day at ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Ganon din ang ating TikTok account na Thought for the Day. At syempre po, pagbati ng happy birthday, happy anniversary, or kung anumang special occasion na ipinagdiriwang po ninyo ngayon, pagbati po sa inyo at panalangin para sa inyong lahat. And of course, panalangin pa rin para sa lahat ng apektado ng COVID-19 at para po sa kapayapaan sa bansang Ukraine. At muli po, big shout out sa Archdiocese of Lipa sa pangunguna po ni Archbishop Gilbert Galsera for hosting the Soltari Cup itong nakaraang linggo. Naging masaya po ang Soltari Cup at maraming salamat po sa inyo sa lahat po na nagpagod, sa lahat ng tumulong, kay Father Ildo de Maano at sa lahat ng staff. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, sa katapusan, lagi nating tatandaan, no matter what happens, nandyan lagi ang pagpapala ng Diyos at siyempre, sana maging pagpapala din tayo sa ating kapwa. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.